May problema ka ba? Ako rin naman. Hehe. Pero real talk mga idol. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung kailan dumating ang araw na wala akong problema. Noong bata ako, problema ko assignment. Noong nag-aaral ako, problema ko grades. Noong nagtrabaho ako, problema ko pera. Noong nagkapamilya ako, problema ko bills. At ngayon, problema pa rin. Kaya minsan, napapaisip ako, may araw ba talagang walang problema? Parang wala naman. Ang problema kasi, akala ng maraming tao, darating ang panahon na mawala lahat ng problema. Pero hindi. Bakit? Kapag nabayaran mo ang kuryente, may tubig. Kapag nabayaran mo ang tubig, may internet. Kapag nabayaran mo ang internet, may tuition. Kapag nabayaran mo ang tuition, may sira na naman sa bahay. At kapag okay na ang lahat, may magtatanong, Ma, anong ulam? Tapos biglang may problema na naman. Nakakatawa pero totoo. Minsan buong araw ka nagtrabaho. Pag uwi mo sa bahay, may pagkain, may bigas, may lutong ulam, pero wala namang nagsaing. Nakakainis, no? Parang gusto mo nalang mag-file ng resignation sa buhay. Hindi dahil malaking problema yun, kundi dahil kahit gaano kalit ang problema kapag dumating sa maling oras, nakakainis. Pero habang tumatanda ako, may isang bagay akong napansin. Hindi nawawala ang problema. Ang nawawala ay ang sobrang pag-react natin dito. Kasi dati, kapag may problema ako, iniisip ko agad, paano na ako? Paano na bukas? Paano na sa susunod na linggo? Hanggang sa mapagod ako at isang araw naisip ko, yung problemang inaalala ko ngayon, nandito pa rin. Pero yung oras na ginugol ko sa pag-aalala, hindi na may babalik. Doon ko na-realize, ang pag-aalala ay hindi laging solusyon. Minsan dagdag pagod lang. Halimbawa, may bill kang babayaran after 6 days. Ano mangyayari kung iisipin mo siya ngayon? At bukas at sa makalawa? At sa susunod na araw? Bababa ba ang bill? Hindi. Mababawasan ba ang halaga? Hindi. Ang mababawasan lang, ikaw. Ang lakas mo, ang focus mo, at ang peace of mind mo. Kaya natutunan kong tanungin ang sarili ko. May magagawa ba ako ngayon? Kung meron, kikilos ako. Kung wala, maghihintay ako ng tamang pagkakataon. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil ayokong ubusin ang lakas ko sa bagay na hindi ko kayang baguhin. May mga tao kasing akala nila kapag mas marami silang iniisip, mas malaki ang maitutulong nila sa problema. Pero minsan kabaligtaran. Kapag masyado kang natataranta, mas lalo kang hindi makakapag-isip. Mas lalo kang magkakamali, mas lalo kang nalulunod. At alam mo kung ano ang nakakatawa? Kahit mayaman ka, may problema. Kahit mahirap ka, may problema. Kahit manager ka, may problema. Kahit empleyado ka, may problema. Kahit single ka, may problema. Kahit may asawa ka, may problema. Iba-iba lang ang itsura, pero pare-pareho silang problema. Kaya minsan natatawa ako kapag may mga taong nagsasabi, kapag yumaman ako, wala na akong problema. Haha, sigurado ka? Baka mag-iba lang ang problema mo, pero hindi mawawala. Ang buhay kasi parang agdan. Hindi mo kailangang akitin lahat ng baitang sa isang talon. Isa lang muna, tapos isa ulit. Tapos isa pa, ganun din sa problema. Kapag natapos na, saka mo harapin ang susunod. Kasi kapag sabay-sabay mong binuhat lahat yan, ikaw din ang mababali. At alam mo kung ano ang isa sa mga pinakamahalagang natutunan ko? Hindi lahat ng problema kumakatok sa isip mo ay dapat mong paupuin. Yung iba pwede mong batiin. Sabihin mo, nakita na kita. Tatandaan kita. Babalikan kita. Pero hindi ngayon. Dahil may pamilya akong aasikasuhin. May trabaho akong papasukan. May mga taong nangangailangan sa akin. At may buhay akong dapat na i-enjoy. Kaya kung may problema ka ngayon, huminga ka. Tignan mong mabuti. Kailangan mo ba talaga siyang buhatin lahat ngayon? O baka isa lang muna ang dapat mong ayusin? Dahil sa totoo lang,
Habang nabubuhay tayo, hindi matatapos sa problema. Pero pwede nating piliin na huwag hayaang ang problema ang magdikta sa bawat araw natin. Kaya kalmado lang, relax lang, may paraan. At kung wala pa ngayon, relax lang, magkakaroon din. Dahil ang problema ay parte ng buhay. Pero hindi ibig sabihin na siya ang dapat maging buong buhay mo. Maraming salamat sa oras mo, idol. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe. Baka makatulong din ito sa ibang taong may problema, tahimik na binubuhat. Ako nga pala si Jorel TV. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, salamat!